Pinagpalang umaga. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Kahit di mo nararamdaman, pinagpala ka. Amen. At ganoon din po sa mga kasama natin siya sa ating Facebook Live. We welcome everyone tuning in online. You are also blessed. Kaya sabihin niyo po dyan, I am blessed. Amen. Yan, pakishare na rin po ating live stream para marami tayong maabot ng mabuting balita ng Panginoon. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Lord? Amen. Manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat pinaranas mo sa amin ng iyong presence. We know that you were here, Lord. You are here. Sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, when your people gather, naroon ka sa aming kalagitnaan. Kapag may mga taong nagpupuri, nananahan ka sa kanilang mga papuri. And even as we listen to your word, Lord, isa lang po ang aming hinihiling. Ang makita namin ang mukha mo. Ang masilayan namin ang ganda mo. Makita namin ang katotohanan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. There's one thing that we ask, and that is your presence, Lord, in this place. Thank you, Father, and thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Last Sunday po, we tackled a very difficult preaching. Sino po yung mga nandito nung Sunday? Naramdaman niyo po ba yung bigat? But we needed to hear it. Kailangan natin yung marinig kasi mahal tayo ni Lord. At si Lord, hindi niya ipagkakait ang katotohanan kung yun ang magiging dahilan para lumaya tayo sa kasinungalingan. Last Sunday, pinag-aralan po natin na ang buhay ay hindi pera-pera lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi pera-pera lang. Talagang tumatak yun Tumatak kay Mama Piwa, hindi pera-pera lang ang buhay. Which is true, tama po ba? Na-realize natin nung Sunday, marami kang ang pera, may sakit ka naman, marami kang ang pera, depressed ka naman, marami kang ang pera, magkaaway naman kayo sa family nyo. Or, di ba, wala kang nga masyadong pera, wala kang ang pera, pero may family ka naman. Wala kang ang pera. May Lord ka naman. Wala kang ang pera, pero masaya ka dahil may friends ka, may buhay ka, may nakakain ka pa rin, may bahay ka pa rin, may nasusuot ka pa rin. So, binalik ni Lord yung ating pagtingin, pag-ibig natin, hindi sa pera, kundi sa Kanya. Natutunan din natin na ang pera ay hindi main source, kundi resource. Ginagamit lamang itong tool ni Lord, ang pera. Isa lamang yun sa mga tools. Pero hindi pera ang main source because our main source is God, Jesus. Amen. So, thank you Lord, diba? Hindi ko inakala na may pipreach natin yung ganong mensahe because in many churches, iniiwasan pong pag-usapan tungkol sa pera. Palagi ang mga preaching, be-bless ka ni Lord, payayamanin ka ni Lord, i-claim mo lang yan, receive it. Ganun po lagi yung gusto nating marinig, positive. Tama po? Pero alam niyo po ba, nililimutan natin na ang susi talaga para ma-bless ka ay i-deal mo yung root cause. Kung bakit ka walang blessing. And sometimes, if not always, sin talaga ang cause, kasalanan. At yun yung dinil natin ng Sunday. Amen. And I praise the Lord because narating nung mensahe na yun, yung dapat marating nung mensahe na yun. Nung bago po ako tumayo dito nung Sunday, sinabi ko na kay Lord, Lord, alam ko nang maraming magre-resist. Maraming hindi matatanggap pang mensaheng to. Maraming masasaktan. Maraming mga pride ang matatamaan. Pero isa lang ang prayer ko, Lord. Para sa lahat ng mga dapat makarinig nun, hayaan mong tumama ang mensaheng yon sa kanila. At magdala ng pagbabago and conviction. And I knew that the Lord did it. Kaya okay lang kahit isang tao lang tumanggap nung Sunday at nagsabing para sa akin yung mensahe na yon, Pastora. Okay na ako doon. Basta may naabot. Basta nasabi natin yung pinapasabi ng Panginoon. Amen! But we also declared na gusto talaga tayong pagpalain ni Lord. Naniniwala ka ba na gusto ka talagang i-bless ni Lord? Hindi lang sa pera, mga kapatid.
magugulat po tayo na sa Bible, ang word na blessing ay hindi equated sa pera. Sa mundo lang yun. Kapag sinabing #blessed, may 1 million ka, may Louis Vuitton ka, nakapag-travel ka sa Japan, #blessed. Pero pag wala ka ng mga material things, hindi ka blessed. On the contrary, sa Bible po, ang ibig sabihin ng blessed or blessing is wholeness, kabuuan. Life, joy, peace, mga bagay na hindi nakikita at nabibili ng pera. Kaya ang reality talaga, mayaman ka, blessed ka. Amen. Naniniwala po ba kayo ngayon that you are blessed? Yes. Hallelujah. So ngayon naman po, I believe the Lord wants to encourage us with His Word. Last week, we tackled Joshua chapter 7, yung kasalanan ni Akan. Nagnakaw siya, nagsinungaling, minahal niya ang pera, at sa kakamahal niya sa pera, nagkagulo, naglalong nagkaproblema. Amen? Ang lungkot, di ba? It was a very sad story. And yet, very, very convicting. Ngayong araw na to, pag-aaralan po natin yung susunod na chapter, which is Joshua chapter 8. Alam niyo po kung ano ang maganda kay Lord? Kapag hindi pa maganda yung nangyayari, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Kapag hindi pa good, that means hindi pa finished si Lord. So yung story ng Joshua chapter 7, parang ang lungkot, no? May namatay, nawalan sila, natalo sila dun sa gyera. Natatandaan nyo, may 36 na namatay. Tapos akala nila mananalo sila kasi ang laki-laki nila, yung kalaban nila, ang liit-liit. Pero natalo sila ng isang maliit na kalaban dahil sa kasalanan may nagtago ng pera na sinabi ni Lord, huwag kunin. At yun yung naging dahilan para matalo sila. At natakot sila. Kasi sabi nila, hindi na tayo sasamahan ni Lord. Wala na yung presence ni Lord. Paano pa tayo mananalo sa laban? So, para silang nag-retreat or umatras, natakot na sila. Ganito po tayo kapag may mga problema sa buhay natin, natatakot tayo. Tama ba? When there are defeats and losses, pag may nawawala, pag may bumabagsak, pag may namamatay, pag may natatalo, nalulugi, ang feeling natin, talong-talo tayo, parang gusto na lang nating umatras. Wag na lang, suko na lang. Tama po ba? Hindi ko po alam ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin ngayon, but today the Lord wants to encourage you. Defeat is not your ending. Loss is not your ending. Hindi pa yan period kay Lord. May karugtong pa yung kwento. At alam nyo, kung binasa po natin yung Joshua chapter 7, the very last verse, tingnan nyo po yung the very last verse of Joshua chapter 7, it actually ended in a good thing. Asan po yung mga may dala ng mga Bibles nila dito? Naku, nagsiyukuan lang. Amen. So Joshua chapter 7 verse 26, sabi po dito, last line, dahil sa nangyari, nawala ang galit ni Lord sa kanila. Akala natin, yung Joshua chapter 7, nag-ending ng pangit or galit si Lord. Sa umpisa lang yun, nagalit si Lord dahil hindi nila sinunod yung utos ni Lord. Kaya nagalit si Lord kasi napapahamak tayo mga kapatid kapag hindi natin sinusunod yung utos ni Lord. Hindi po siya nagagalit dahil galit lang siya. Nagagalit siya kasi ayaw niyang mapahamak tayo. Pero sa last verse ng Joshua chapter 7, sabi dito, nawala na ang galit ni Lord. Ang galing! May verse po sa Psalm 30, ang sabi doon, His anger, God's anger, lasts a moment, but His favor lasts a lifetime. Sa Tagalog, ang galit daw ng Diyos, panandalian lamang, pero ang kanyang pagpapala ay pagsawalang hanggan. Sinong gusto nun? Walang hanggang favor. Ang galit ng Lord, sandali lang kasi He is a God who is slow to anger. Pero ang favor ni Lord, kapag naman nawala na yung galit ni Lord na yon, yung blessing, yung favor, lifetime yan. Walang ending yan. Hallelujah! So ano ba yung naging susi? Bakit nawala yung galit ni Lord? Paano? Paano nabaliktad yung sitwasyon from anger to favor and blessing? Yan po yung titingnan natin ngayon. So pwede po ba nating i-flash yung ating slide, media team? Ang title po ng ating Bible study is From Shrink Back to Strike Back. Sabihin nyo nga po, shrink back to
to strike back. Sa Joshua chapter 7 po, nung natalo na sila ng mga kalaban, natakot sila. Sa Joshua chapter 7 verse 5, hinabol sila ng mga taga-Ai mula sa gate hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa mga Israelita nang umatras sila pababa sa hill dahil natakot sila at na-discourage. Sino po sa atin dito ang natatakot at nadi-discourage nitong mga nakaraang araw? Huwag nyo na pong itaas ang kamay nyo. Ano pong sabi doon? Nakita nila na hinabol sila ng kalaban at ang nangyari, napatay ang 36 nilang kasama. Sabi doon, umatras sila sa laban dahil natakot sila at na-discourage. Totoo po ito mga kapatid na nangyayari. Fear is real. Discouragement is real. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako natatakot talaga, hindi naman ako nadi-discourage. Okay lang ako. Kristyano ako eh. Hindi ako natatakot. Hindi rin ako nadi-discourage. I'm strong. Sa status mo pa lang sa Facebook, alam na eh. Fear is real. Discouragement is... Kahit po mga Kristiyano, dumadaan dyan. Walang exempted. Lalong-lalo na, ito po, pakinggan niyo po ako, lalong-lalo na kapag may kasalanan. We shrink back, umaatras tayo kapag alam nating may ginagawa tayong mali. Napapansin niyo po ba na kapag may kasalanan, guilty tayo, ayaw mo na lang magpakita, ayaw mo na lang mag-church, ayaw mo na lang mag-ministry, ayaw mo na lang gawin yung mga pinapagawa ni Lord, nagtatago tayo. We shrink back and we are discouraged. Mapapatawad pa kaya ako ni Lord? Makakabangon pa kaya ako? Makakalabas pa kaya ako? Na-feel nyo na po ba yun? Wala po dito no, sa Hope from Heaven. Lahat tayo dito strong di ba? Dito sa Hope from Heaven, walang mga nadi-discourage. Dito sa Hope from Heaven, lahat matatapang. Joke lang po yun. Kabaliktaran. Dito sa Hope from Heaven, ina-admit natin, we are fearful and we are discouraged sometimes. And sometimes, we sin, nagkakasala tayo, kaya tayo nag-shrink back. Umatras na lang sila. At yun po yung nangyari, umatras na sila sa laban. Dito sa Joshua chapter 7. Because of sin. Ayan po yun. Naduwag at natakot. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang naduduwag at natatakot? Hindi. Strong yan eh. Ang ganda daw ng ngiti, sabi. So ano po bang nagiging effect ng sin? Sin, ang kasalanan po, tinatanggalan ka niya ng confidence. Tinatanggalan ka rin niya ng courage. Tinatanggalan ka rin niya ng strength. At higit sa lahat, tinatanggal po ng kasalanan ang blessing ng Lord sa ating mga buhay. Basahin po natin para makita po natin dyan. Sabi po dito, kumuha sila ng mga bagay para sa sarili nila. Verse 11 po ito. Nagnakaw sila, nagsinungaling, tinago, at yan ang reason kaya natalo sila ng kalaban. Hindi ko na sila sasamahan hanggat, makinig po kayo, hanggat hindi ninyo winawasak ang mga pinapasira ko sa inyo. Nagsalita po si Lord, hanggat hindi nyo tinatanggal ang kasalanan, hanggat hindi kayo nagsisisi, hindi ko kayo bibless at hindi ko kayo bibigyan ng favor. Lumaban kayo pero hindi ko kayo sasamahan. So kahit pala ipag-pray natin na, Lord, fight this battle. Nung Sunday, ang line-up, di ba? Nung Friday meeting, fight the battle. Si Lord ang lalaban ng battle na yan para sa'yo. Lumaban, si Lord ang lalaban para sa'yo. Magtiwala ka lang. Pero alam nyo po, it's useless na i-claim natin yung promise na the Lord will fight for us if ayaw nating aminin na merong kasalanan na dapat i-deal. The only way, mga kapatid, para
ma-bless po tayo is for us to admit, aminin kay Lord na, yes, Lord, nagkasala po talaga kami. And we repent and we confess. Itama mo po ang puso namin, linisin mo po ang puso namin, and then the blessing will come. Kaya, huwag po tayong matakot mga kapatid kapag may kasalanang lumalabas. Alam niyo po kung bakit? That is God's way of loving us. That is God's way of showing us, anak, mapapahama ka, at kaya walang blessing dahil may kasalanan, ilalabas natin yan, ipapasunog natin yan kay Lord, bibigay natin yan kay Lord para ma-bless ka ulit. Akala natin pag may lumalabas na kasalanan, parusa ni Lord yun. Hindi po. Love and discipline yun ni Lord. Kasi gusto ni Lord, ma-bless po tayo. At para ma-bless ka, kailangan wala ka sa kasalanan. Wala ka sa partnership sa demonyo. Kapag may partnership po tayo sa demonyo kay Satanas, huwag tayong umasa na pagpapalain ni Lord yung ating mga ginagawa. Hindi po pwedeng Lord and Satan, darkness and light pagsasamahin. Isa lang. So kapag meron ka palang common ground, ano yung common ground? Nag-a-agree ka sa side ni Satan. Kapag meron tayong ginagawa sa side ni Satan o ng kalaban, we cannot expect God to bless us. And so, sa sobrang pagmamahal ni Lord, anong gagawin niya? Kahit yung pinakatatago-tago-tago nating mga kasalanan, kahit years ago pa yan, kahit sobrang tinago natin yan, kagaya nung ginawa dito, binaon niya, di ba, yung pera? Kala niya walang nakakita. Si Lord, nakikita niya po lahat at sa tamang panahon, lahat lalabas. Nagugulat na lang po tayo, yung mga exposures ngayon sa gobyerno, bakit ngayon yan lumalabas? Kasi ngayon na dapat ilabas. Bakit sa mga families natin, sa church natin, may mga na-discover tayo na, may kasalanan, i-deal natin yan, ngayon na, itama na natin, i-surrender na natin kay Lord. Bakit? Gusto na ni Lord, ma-bless tayo. Naririnig niya kasi yung iyak mo kapatid, umiiyak ka, kung sino ka man. Umiiyak ka kay Lord, Lord, kailan ba? Lord, kailan ba yung breakthrough ko? Lord, paano ba? God hears your cries, and alam mo, ang solusyon ni Lord, bago kita i-bless anak, yung root cause muna ng kahirapan. Kaya wag po nating isipin, si Lord, nang-judge, nang-condemn, nilalabas yung kasalanan. Hindi po. Kaya yan ine-expose ni Lord para matanggal, para ma-bless ka. Hindi po ibig sabihin ng kasalanan yung malalaki lang yung pagnanakaw, panloloko, hindi lang. Pride, kasalanan. Pagsisinungaling, kasalanan. Panghuhusga sa kapwa, kasalanan. Pagchichismis, kasalanan. Akala natin, wala naman akong kasalanan Pagrereklamo, kasalanan. And sometimes ilalabas yan ni Lord sa puso mo na, sa loob kasi yan Ilalabas yan, kakalkalin yan ni Lord para matanggal sa buhay mo, para ma-bless ka na talaga. Paulit-ulit ko po sinasabi yung para ma-bless ka na talaga. Kasi si Lord po hindi punisher. Tandaan niyo po yan. Marami po sa atin dito, if not some, o marami sa labas na hindi naniniwala kay Lord, laging bukang bibig, si Lord pinaparusahan ako. Narinig niyo na po ba yon? Si Lord pinaparusahan ako kasi may kasalanan ako. Hindi po si Lord punisher. He is a blesser. At kapag tiningnan po natin na hindi pala nagpaparusa si Lord, ang character niya, gusto niya akong i-bless. At kaya nilalabas yung mga kasalanan, hindi para parusahan ako, kundi para pagpalain ako. Are you convinced? Hindi malupit na Diyos ang ating Diyos. Siya ay mabuti at mabait na Diyos. Mapagbigay, hindi madamot. But sometimes, God withholds the blessing because He knows hindi pa ready ang puso mo para tanggapin. So, sa Joshua chapter 8, ito na po yung nangyari. From a devastating defeat. Next slide po. Ayan, sabi ko na yan kanina. Defeat and discouragements cause us to shrink back. Hindi ko po alam kung sino sa atin dito yung nasa ganyang sitwasyon, na umatras ka. Nandun ka na lumalakad ka na. Nagsiserve ka na. Sinagot mo na ng yes si Lord. Pero dahil biglang may nangyari, nag-shrink back. Next slide.
But today, I want to encourage you, God can turn your devastating defeat into a divine turnaround. Yung defeat po na yun was very devastating. Ano ibig sabihin ng devastating? Kalunos-lunos, sobrang hirap ng pagkatalo nila dahil maraming namatay. At para kay Joshua na isang leader, parang kung feeling mo failure ka as a leader. Cargo mo yung mga tao mo tama ba? Buti sana kung ako lang yung naapektuhan, pero maraming naapektuhan. Kaya napakabigat kay Joshua. Sukat na hindi na siya nakabangon. Alam niyo po ba nangyari kay Joshua? Lumagapak, na-depress, umiyak ng umiyak. Paano nangyari to, Lord? Bakit nangyari to? Ganun na siya. So umatras siya sa laban. Pero sa chapter 8, binaliktad ni Lord yung pangyayari. Kaya ngayon kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, nandito ka ba sa sitwasyon na feeling mo defeated ka? O may nawala, may nasira, may nanakaw, may kaguluhan nangyari na parang natalo ka sa buhay? God can turn your devastating defeat into a divine turnaround. Sabi mo sa sarili mo, divine turnaround. Sa Joshua chapter 7, sila yung hinabol ng kalaban at natalo sila. Sa Joshua chapter 8, mga kapatid, ang ganda ng kwento, bumaliktad. Bumaliktad mula sa sila na hinahabol ng kalaban, sila na ngayon ang humabol sa kalaban. Nakabangon. Kaya ngayon pa lang din, sasabihin ko na sa'yo, hindi ka hanggang dyan na lang sa pagkatalo mo na yan. Ibabangon ka ni Lord. Babangon ka at babaliktad. Babaliktad from curse to blessing, from death to life, from hopelessness to hope. From kahirapan to kasaganaan. Gusto mo yan? Amen. Hallelujah. Tingnan natin, ano yung naging susi? Next slide. Ano yung naging susi para bumaliktad yung sitwasyon na yon? They went back to loving God and seeking God over money. Sa 7 kasi, minahal nila yung pera tama ba? May utos si Lord, may instruction si Lord, huwag kukuha ng hindi sa inyo, kahit ano makita nyo dyan, silver, gold, mga damit. Huwag kukunin, huwag gagalawin. So sisirain yun. At yung mga silver and gold sa akin yun, sa temple ko ilalagay. Pero may isa na natukso dun sa magandang damit, di ba? Kinuha niya yung damit, kinuha niya yung gold, kinuha niya yung silver, at ibinaon niya sa lupa para walang makakita. Pero nakita ni Lord. Kaya sila natalo sa laban. Pero sa Joshua chapter 8, bumalik sila ulit kay Lord. Alam niyo po ba kung anong ginawa nila dun sa 7? Nagmumukmuk si Joshua, Lord, bakit mo kami pinatalo? Masama ba? Sabi mo, papanalo mo kami. Naglilitanya na si Joshua kay Lord. Umiiyak siya kasi sama ng loob niya na natalo sila Pero alam nyo, nakakatuwa yung sagot ni Lord Sa Joshua chapter 7 verse 10, sabi dito ni Lord kay Joshua, hindi niya kinomfort si Joshua. Kala natin pag umiiyak tayo, laging ganon, iyak lang ang solusyon. Umiyak ka lang kay Lord, umiyak ka lang. Pero minsan, yung pag-iyak kasi natin, sinisisi natin si Lord. Lord, kala ko ba mabuti ka? Lord, kala ko ba love mo ko? Lord, kala ko ba buhay ka? Ba't ganito yung nangyayari sa sitwasyon ko? Wala ka naman, di ka naman totoo, di ka naman buhay. Bigat-bigat. Alam niyo kung ano sabi ni Lord kay Joshua? Joshua chapter 7 verse 10. Tumayo ka. Parang ang weird nung sagot ni Lord, no? Umiiyak ka, sabi niya, sa ibang translation, bakit ka nakalubog? Bakit ka nagmumukmuk dyan, Joshua? Tumayo ka. Alam niyo kung bakit? Sa sobrang discouraged ni Joshua, nabulagan na siya sa totoong sitwasyon. Akala niya, iniwan sila ni Lord. Kaya ang sama ng loob niya kay Lord. So nag-iiyak siya. Walang breakthrough, walang panalo. Sabi ni Lord, makinig ka, tumayo ka dyan. Hindi pag-iyak ang solusyon, eto ang solusyon para makaahon kayo dyan. You know, sometimes mga kapatid, okay lang, tama naman yung umiyak. May season talaga na dapat tayo umiyak kay Lord. But sometimes, assess natin, ba't ka ba umiiyak kay Lord?
Sinisisi mo ba siya? Nagre-reklamo ba tayo sa kanya? O gusto nating marinig kung anong sinasabi niya? So dito sa kwestong to, sabi ni Lord, ba't ka umiiyak? Alex, ba't ka umiiyak? Tumayo ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano naging dahilan, bakit kayo natalo. Tumayo ka, halika. Etong naging dahilan. Tawagin niyo si Akan sa tribo ni ganito, na anak ni ganito, dahil siya ang nagnakaw, so nilabas ni Lord yung kasalanan. Pinatayo si Joshua at pinadil ang kasalanan. Kailangan kausapin mo si Akan dahil siya ang nagkasala at idil ang kasalanan. Gusto ko pong i-highlight to mga kapatid. Crying alone doesn't equal to repentance and confession. Hindi porket umiyak, nagsisi na. Kaya pinatayo ni Lord si Joshua Umiiyak ka, hindi yan sapat. Tumayo at tawagin yung nagkasala at idil yung kasalanan. Alam niyo po, kahit magsiiyak po tayo dito na, Lord, may kasalanan, patawarin. Hanggat hindi natin talagang pinupuntahan yung kasalanan, nilalabas yung kasalanan, at sinusuko yung kasalanan, baliwala po kahit mag-iiyak po tayo. Worldly sorrow lang yon. Ang godly sorrow po, naiiyak tayo dahil nasaktan natin si Lord at willing tayong malabas yung kasalanan. So parang ano si Joshua, mali ba to Lord? Ba't ka umiiyak? Tumayo ka at harapin mo yung kasalanan. Yun ang susi. Sa kasamaang palad, nung Old Testament po, ang way po para idilang kasalanan is, babatuhin ka hanggang mamatay ka. So tinawag si Akan. Kala niya walang nakakita, di ba? Alam ni Lord. Nalaman na siya, yung nagnakaw. Pinatawag sa lahat, sa harapan ng lahat. Tinawag si Akan, pati asawa, mga anak niya, damay. Kaya alam niyo po, ang kasalanan, tumatakbo po sa generation, sa family. There are some sins na baka dinadanas mo ngayon dahil sa mga ninuno mo. Damay ang pamilya, buong kaniakan, pinatay. Pastora, malupit po bang Lord si Lord? Bakit po pinatay? Di po ba murder po yun? Mga kapatid, kailangan po nating maintindihan. Noong Old Testament, God was very, very strict about His commands. Sundin niyo ako, may blessing kayo. Pag hindi niyo ako sinunod, may consequence. Sino po ang pumili na wag sumunod kay Lord? Sila. And alam nyo, we are very blessed. Wala tayo sa Old Testament na bubuhay. Otherwise, kada kasalanan mo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yun po ang batas noong Old Testament kasi wala pa si Jesus. Wala pang namamatay para sa kasalanan natin. Kaya ngayon, we are very blessed. Magkasala tayo, ang gagawin mo na lang, humingi ka ng tawad kay Lord, pinatawad ka na. Pero noon, magkasala ka, pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Ganun po kaseryoso si Lord sa kasalanan, mga kapatid. Na lahat ng kasalanan, kailangan i-deal. Kaya dito po sa church natin, we have been dealing with sin. Meron po tayo, kapag may nakikita tayong kasalanan na dapat i-deal, I will talk to the person. O yung tao na mismo lumalapit sa akin at nagsasabi, nagko-confess. Ganoon po tayo, kaya wag po tayong ma-offend kapag may mga kumakausap po sa ating mga leader at dinidil po yung kasalanan. Bakit? Yun ang paraan ni Lord para ma-bless tayo. Kasi dapat walang kasalanan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kapag may na-expose pong sin, kahit sa church, sa family, may magalak po tayo. Ibig sabihin yan, gusto ni Lord, pagpalain ka. Ngayon, depende na lang yon sa kung paano mo tatanggapin yung exposure. Ma-offend ka ba kay Lord? Magtatampo ka ba kay Lord? O tatayo ka at ididil mo yung kasalanan. Madali lang naman po mag-deal. Suko mo lang kay Lord, patawarin mo ako, Lord, ginawa ko to. Nagsisisi ako, linisin mo ako ng yung banal na dugo, I receive your forgiveness. Tapos. Amen. Hindi po mahirap tanggapin ang kapatawaran. Just repent and confess and admit. Hallelujah.
Baka meron dito sa atin para sa'yo yung word na yon. Tumayo ka na. Tapos, okay na, umiyak ka na, di ba? Pero okay na, tumayo ka na at ito talagang dapat mong gawin para ma-bless ka. Huwag mo nang iwasan yung kasalanan. Hayaan mo kung ilabas yung mga kasalanan at i-deal natin yan and I will bless you. Nilalagyan po tayo ni Lord ngayon ng godly sorrow. Totoong pag-iyak. Hindi yung iyak lang na nade-depress pero wala namang ginagawa at wala namang nangyayari. Kung iiyak po tayo, we make sure na yung pag-iyak natin magli-lead sa atin sa pagtalikod sa kasalanan. Hindi lang iiyak dahil nahuli, may consequence, may parusa, pero iiyak tayo dahil, Lord, patawarin mo kami dahil sinuway namin yung sinabi mo. Get up. May sinasabi dito si Lord para sa atin dito ngayon. Get up, kapatid. Masyado ka nang matagal na naglulugmok, umiiyak, nade-depress, nagiging hopeless, nag-shrink back, lumayo sa pagtawag mo. It's time to get up. Get up. So they dealt with sin through confrontation. 3 C. Confrontation, confession, consecration. So unang ginawa, tinawag si Akan, kinonfront. Meron na po ba sa atin dito na experience mo nang makonfront? Hindi po masarap sa pakiramdam, tama ba? Kasi ayaw nating kinokonfront tayo. Gusto natin lagi lang tayong tama. Pero kapag may nagsabi sa akin na, Pastora, parang medyo mali po yung yung ginawa niyo, response. Masakit yun ah. Tama yun sa pride ko eh. Pero alam nyo, kailangan yun. Kasi meron tayong mga blind spots. Ano yung blind spots? Marami akong weaknesses, sometimes kasalanan na hindi ako aware at nakikita ng ibang tao. At kailangan ko ng ibang tao para magsabi sa akin na nasa mali na pala ako kasi nabubulaga na ako. Otherwise, kapag hindi ako kinonfront, magpapatuloy lang ako dun sa mali kong ginagawa. Kaya mapalad po kayo kapag may mga kaibigan kayo na kinokorek kayo. Wag yung kaibigan na, ganda mo be. Naalala ko po, nung elementary po ako, may nag-confront po sa aking teacher. It was the very first time na may nag-confront sa akin kasi hindi naman po di po ako nagmamayabang, pero nung grade 5 po ako, madami po may crush sa akin. Ganito yan, hindi pa tapos. Wow kayo ng wow, ito nga yung Eh di ang feeling ko, ganda-ganda ko, di ba? Lahat may crush sa akin. GGSS, gandang-ganda sa sarili. Isang araw, tinawag ako ng advisor ko. Tanda ko pa yung pangalan niya, si Teacher Vanji Bergonio. Hindi ko makakalimutan kasi siya lang yung teacher na tinawag ako at kinonfront ako. So akala ko sasabihin niya, ang galing mo talaga, ang talino mo talaga, Miss Batalier. Ganyan. Alam niyo kung anong sinabi niya sa akin? Halika dito. Tinabi niya ako sa isang gilid kung saan walang makakarinig. Ito po ang tamang way ng pagko-confront. Pero yung confrontation dun kay Akan, iba po yun sa lahat yun because buong bayan ang nagkasala. Pero sa Bible, sa New Testament, ang tamang way po ng confrontation is itabi mo yung tao, yung concerned na tao lang. Kausapin mo. Hindi sa harapan ng mga iba na pinaparinig mo. Alam mo ba bakit mo ninakaw yung pero pinaparinig mo pa sa iba? Hindi po ganun ang biblical confrontation. You talk to the person first. So tinawag ako ng teacher ko. At sabi niya sa akin ganito, inuna niya muna yung maganda, syempre. Alam mo, ganda-ganda mo eh. Saka, asipag-sipag po mag-aral. Natutuwa talaga ako sa'yo. Pero alam mo, sasabihin ko to kasi love kita at may concern ako sa'yo. So parang medyo nararamdaman ko na parang di maganda yung sasabihin. So nire-ready ko na yung sarili ko. Sabi niya, alam mo, nagdadalaga ka na kasi, Debbie. Sabi niya, kapag nagdadalaga na, may mga nagbabago sa katawan natin. Hindi ko na masyadong maintindihan ano ba sinasabi ng teacher ko. Sabi niya, kasi ilang araw na or ilang linggo na parang napapansin ko na nagkakaroon ka na ng bad odor sa kilikili. Hindi ba? Sabi ko sa inyo, may tatawa eh.
Hindi ko ma-absorb kasi first time ko lang naman marinig yung salitang BO. Sabi niya, alam mo, Debbie, pag nagdadalaga na, pinagpapawisan tayo at may mga, in-explain yung mga germs, bacteria. At pag dalaga na, kailangan gumagamit ng deodorant. At tawas, kung walang deodorant, tawas daw, ganyan. At alam mo kasi kapag pinagpapawisan ka, naglalaro ka, naaamoy kita. Ang sakit. Ang ganda mo, pero ang baho mo. Parang ganun eh. Parang nawala lahat yung GGSS ko eh. Baho ko pala, hindi ako aware. Oh my gosh. Sabi niya, pero sinasabi ko to sa'yo kasi ayokong isipin ng mga kalaro mo pag may nakaamoy sa'yo na iba na pabaya ka sa katawan mo. Alam ko naman, hindi mo pa alam to. Kaya ngayon, tinuturuan kita. Pag uwi ko sa bahay, sabi ko kagad kay Mama, may tawas ba tayo dyan? Hindi tawas yung binigay, kalamansi. Pampaputi daw kasi ng kilikili. Anyway, my teacher confronted me and it wasn't easy. But I had to be corrected. May kaibigan ka, naaamoy mo ang baho ng hininga, pero sinasabi mo pa rin, bango-bango mo, be. Pero pag nakatalikod naman, ang baho ng hininga ni ano. Mga kapatid, iwasan na po natin yung ganun. We must never be afraid to confront. Kung mahal mo yung tao, sabihin mo. Pag may nakikita kang mali, itama mo. Nakikita mo na pala, may tinga na sa ngipin, ngiti pa ng ngiti. Kausap mo siya. Hindi mo man lang sabihin, Chel, wait lang, Chel, may ano ka? May tinga ka, o may muta ka, may kulangot. Bakit po ba tayo natatakot mag-confront? Pero and yet, sasabihin natin, friend ko siya, mahal ko siya. Pero hahayaan mo ba na yung friend mo maamoy ng iba? Nalaman mo na, hindi mo pa sinabi? Confrontation is beneficial. When it is done in the right way. Kaya kung meron po kayong mga leaders na, Nak, parang mali yung ginawa mo ah. O Nak, parang kailangan mong mag-sorry. Okay lang po yun. Magpasalamat kayo na may mga ganong tao sa buhay nyo. Amen? Confession. Pagkatapos i-confront si Akan, tinawag. Pinag-confess si Akan sa harapan. Ngayon, iba po yung setting. Bakit sabi mo, Pastora, private? Bakit sa kanya harapan? Kasi it was a very grave sin na concern ng buong Israel. At nung time po na yon, ang pag-deal sa kasalanan, talagang ihahayag ka sa... Kaya nga po sinasabi ko ngayon, mapalad ka. Hindi po kayo pinapatayo dito, o Bimbi. May kasalanan ka sa harapan ng buong HHCC. Hindi po tayo ganun ngayon. That is the grace of God. Grace ni Lord na ngayong panahon ka na buhay at hindi nung panahon ni Akan. Amen? Anyway, nung panahon nila, pinag-confess. So umamin, patawarin niyo po ako, Panginoon, ninakaw ko po dahil nasilaw po ako sa ginto, nasilaw po ako sa pila at sa ganda ng damit, kinuha ko po at inamin niya, kinonfess niya. Ibig sabihin po ng confession, aaminin mo lang, mag-a-agree ka na mali ka. At pagkatapos nun, nag-consecrate, hindi lang po si Akan, kundi yung buong Israel. Ano yung consecrate? Nagpalinis kay Lord. At pagkatapos po nun, sad ending kay Akan kasi binato sila eh. Pati yung pamilya niya, tas tinabunan sila ng mga bato. Pero pagkatapos nun, buong Israel nagsisi, nagpalinis, at doon na po binanggit yung last line sa chapter 7, at dahil dito, nawala na ang galit ni Lord. Napaka-encouraging, di ba? Kapag hindi pala tayo natatakot i-deal yung kasalanan, blessing follows after. Nangyari po noon, nag-deodorant na ako noon, simula nung kinausap ako ng teacher ko, hindi na ako umaalis sa bahay nang hindi nagde-deodorant or hindi nagbabao ng extra t-shirt. Kaya Teacher Vanji, I will be forever grateful to you. In the same way, dahil sinabihan ako nung advisor ko about my bad odor, ngayon, kapag may naaamoy ako, kapag mayroon akong naamoy,
na hindi ka nais-nais dito sa church o sa mga cell group o sa mga kakilala ko, kung ano yung ginawa ng teacher ko sa akin, ginagawa ko rin sa iba. Bakit? Alam ko na ako yung nag-benefit doon. Kaya, meron dito mga sa atin, tinanggap naman nila, di ba? Kausapin mo si ganito, pagpayuhan mo na maglinis ng katawan, gumamit. And it's okay, di ba? Concerned tayo eh. Hindi tayo na-offend pag kinokorek. Amen. Tingnan mo ngayon katabi mo, may dapat bang, huwag ka nang magtatampo pag kinokorek kita. Pero may disclaimer ako dun, guys. Huwag naman po nating abusuhin yung authority natin to correct. Para naman, gawing robot o pasunod-sunurin na lang yung mga tao. Hindi naman din po yun maganda. Leader mo, kung makinig ka sa akin, tama to. Mali ka. May kasalanan ka. Deal mo yan. Hindi po ganun. Amen? In love. In truth and in love. And with grace. So, ito na yung pinakamaganda. After they dealt with sin, nung dinil na nila yung sin, next slide po. Ito na yung pinakagusto nyo. God gave them 3 blessings. Yay! Saya, di ba? Pagkatapos ng pagkalugmok at pagkatalo, binless na sila ni Lord. Chapter 8, sobrang ganda na nangyari sa chapter 8. Ito yung type na napapanood nyo lang sa movies, promise. So, unang binigay na blessing sa kanila ni Lord. Yan, next slide tayo mga kapatid. Puro P. Hindi po 4-piece. Sino na tumatanggap dito ng 4-piece? 3-piece tayo dito, 3-piece. God gave them a promise, God gave them a plan, and God gave them provision. Binigyan sila ng pangako, binigyan sila ng plano or strategy para paano manalo, at binigyan sila ni Lord ng sobrang daming provision. Joshua chapter 8 verse 1. Basahin niyo po sa mga Bibles niyo. Open your Bibles. Unang-unang verse pa lang ng Joshua chapter 8, napakaganda na. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot o huwag kang manghina. Bakit po yan sinabi ni Lord? Dahil nga nadi-discourage at natatakot. Nga, natandaan niyo po yung kanina, they shrank back dahil natakot at naduwag sila. So, dahil tinama na nila yung kasalanan, ito na ngayon ang sinasabi ni Lord. Huwag na kayong matakot, huwag na kayong maduwag, huwag na kayong manghina. Isama mo ngayon lahat ng mga sundalo mo at lusubin niyo ulit ang kalaban. Bakit daw? Ito yung pangako. Dahil ibinigay ko na sa inyo ang hari ng Ai, lahat ng mamamayan, lahat ng bayan, lahat ng lupain ng Ai. Ang ganda, mga kapatid. Sa chapter 7, tinalo sila ng Ai. Tama ba? Pagdating sa chapter 8, eto na yung maganda. Sinabi na ni Lord, sige, hindi na ako galit dahil tinama nyo na yung kasalanan. Eto na ngayon ang gagawin nyo. Huwag na kayo matakot, huwag na kayo manghina, sasamahan ko kayo, isama mo yung mga sundalo mo, dahil ngayon pa lang sinasabi ko na, bibigay ko sa inyo ang Ai. Hindi lang Ai, hari, mamamayan, buong lupain sa inyo. Binigyan na agad sila ng assurance na mananalo na sila this time. Kung natalo kayo sa chapter 7, Joshua chapter 8, panalo na. Inuna yung pangako. Bakit? Alam ni Lord na ang pinakakailangan nilang marinig muna, pangako. Bakit? Discouraged nga eh. Lugmok na lugmok si Joshua. Sa ibang translation, gusto ko po to, inulit po yung word na get up. Arise. Joshua, arise. Tama ng pag-iyak, tama ng pagluluksa sa 36 na namatay. Umiyak ka na, okay na yan. Ngayon, tinatawag kita para i-lead mo ulit yung mga tao, gawin mo ulit yung pinapagawa ko ulit sa'yo, dahil this time, siguradong may victory ka. Pangako. Pangako, promise, kapatid. What is the promise? Bibigyan ka ni Lord. Pagbukas mo ng Bible, mababasa mo, I will provide for you. Huwag ka mag-worry para sa kinabukasan, Matthew chapter 6, akong bahala sa'yo. Nabasa mo, may pangako.
lumakas yung loob mo mula sa pagkatakot at pagka-discourage, bigyan ka ulit ng hope ni Lord. Ang ganda, di ba? Alam niyo kung anong maganda? Kahit pala nagkasala tayo, magsasalita pa rin si Lord. Akala natin, pag nagkakasala tayo, iniiwanan na tayo ni Lord forever. Hindi po. Kapag nagkasala tayo at bumalik tayo kay Lord, nagsasalita pa rin siya. Maririnig mo ulit yung tinig niya. At sasabihin niya sa iyo, kasama mo ko, bibigyan kita ng success. Sige, ituloy mo yan. Forward. Amen. Number 2, pagkatapos bigyan ng pangako, ano ang binigay? Balik natin dun sa slide bago yan. Plan. Siyempre, hindi lang naman puro pangako ibibigay ni Lord. Sasabihin niya rin, papaano mo makukuha yung pangako. Ganon kabait si Lord. Hindi ka niya iiwanang ng huhula. O may pangako ka, bala ka na dyan, pati. Kung anong gagawin mong diskarte para kumita ng pera, bala ka na mag-isip. Hindi. Binigyan sila ni Lord ng strategy. Sabihin nyo nga po, strategy. At wisdom. Hindi na po natin babasahin kasi mahaba. Pero ganito yung strategy. Lulusubin nyo yung eye, pero may ambush. Alam niyo po yung ambush? Yan, sa mga movies, di ba ganyan? Yung may nagtatago, may nakatago. Tapos padadaanin nila yung kalaban dyan. Tapos pag dumaan na yung parang trap, pag dumaan na yung kalaban, lalabas yung mga nagtatago at parang palilibutan sila. So ang instruction ganito, Joshua, hatiin mo yung mga sundalo into 2. May isang mas malaki at may isang mas maliit. Yung mas maliit, sila yung magtatago. Ambush. Magtago kayo malapit dun sa gate ng eye. At yung mga kasama mo, kayo yung susugod sa loob ng eye. So, di ba ang ganda ng strategy? Sugod kayo doon. So, pag sumugod kayo doon, syempre makikita sila ng mga taga-eye. Anong gagawin ng mga taga-eye pag nakita nila may sumusugod? Susugod din sila, di ba? Sugod din sila. So, parang mag-head on. At kapag nakita nyo na lumalabas na yung mga taga-eye, ang gawin nyo, Joshua, at ikaw, yung mga kasama sundalo, umatras kayo. Magpahabol kayo. Magpahabol kayo dun sa mga kalaban. At kapag napalabas nyo na sila dun sa eye, lumabas na. At nakita nyo na nandito na sila, nasa labas na. Pag nasa labas na sila, yung mga nagtatago, lalabas, palilibutan sila, at papasok, yung iba, papasok doon sa loob ng ay. Bakit? Wala nang tao sa ay eh. Lahat lumabas. Sasakupin nyo na yung loob ng ay. Kunin nyo yung mga ano. At patayin lahat ng mga kalaban. Ang ganda ng strategy, di ba? Very specific. Talaga namang pinag-isipan. Hindi lang basta-basta sugod ng sugod. Galing. Na-imagine nyo po ba? Walang mga imagination. Yung mga parang Game of Thrones, yan. Ganyan yung mga strategy, di ba? Kung paano nila tatalunin yung kalaban, ganun. So, yun na nga yung nangyari. Ginawa nila ambush. This time, hindi na kayo ang hahabuli ng kalaban. Kayo ang susugod sa kalaban at kayo ang mga ambush sa kalaban. Sinasabi yan ng Lord para sa atin ngayon. Kung feeling mo nitong mga nakaraan, ikaw ang hinahabol at tinalo ng kalaban, ngayon kapatid, babangon ka, tatayo ka, you will get up and you will arise, and you will set an ambush sa kalaban. Ikaw ngayon ang susugod. Ikaw na ang susugod. Bakit? Wala ka ng sin eh. Yung nagpapatalo sa'yo at nagpapabigat, kinonfess mo na. So wala ng legal ground ang kalaban para talunin ka. Plan. Meron ba dito sa inyo kailangan mo ng plan from heaven regarding your business, regarding your problem, utang, work, relationship problem? God will give you a strategy. I really believe it. As you open your Bible, mababasa mo. So, happy ending, di ba? Pero tingnan nyo, hindi lang yan yung nangyari. So, napasok nila yung ay, napatay na nila lahat ng mga kalaban, pati yung hari, pinatay na nila. At, meron pang binigay si Lord. Natatandaan nyo sa bayan ng Jericho, sinabi ni Lord, lahat sa akin.
Wala kayong kukunin para sa sarili nyo? Akin lahat? Pagdating sa bayan ng Ai, tingnan nyo po sa Joshua chapter 8, verse 2. Gagawin nyo sa Ai at sa mga hari nito ang ginawa nyo sa Jericho. Pero, may disclaimer si Lord. Tingnan nyo, pero, yun, may nagbasa. Very good. Pwede nyo nang kunin ang lahat ng property nila, mga alagang hayop, mga yaman, ginto, pilak, salakayin nyo ang city mula sa likuran, at pwede nyong kunin lahat ng nandun sa Ai sa inyo na. Nagkaroon bigla ng provision. Hindi lang provision, plunder and possession. Ano ibig sabihin ng plunder? Kung ano yung pagmamay-ari ng kalaban, pati yun napunta sa kanila. Pera, pilak, yaman, damit, mga possession, at ano pa, yung lupain, napunta din sa kanila. So, possession ng lupa and possession ng yaman. Sobra-sobrang provision. And alam nyo, nakakalungkot. Bibigyan naman pala ni Lord eh. Nainip lang si Akan. Akala niya hindi sila bibigyan ni Lord. Ay, bakit kay Lord lang lahat yung sa Jericho? Magtatago ako para sa sarili ko. Hindi niya alam. Pagdating naman sa Ai, kung sumunod lang sila, sobra-sobra pa yung makukuha niya. And this is a lesson for us. We learn how to wait for God's timing. Huwag nating unahan si Lord. Gusto mo ng promotion? Gusto mo ng pera? Gusto mo ng success? Huwag nating unahan sa paraan natin. Kung may timing si Lord, ibibless ka naman talaga niya eh. Dito nga ang plano pala talaga ni Lord, lahat ng yaman ng Ai sa inyo. May nainip lang, kaya inunahan niya si Lord. At ano nangyari sa kanya? Wala, bad ending, namatay pa siya. Pinahamak pa niya yung Israel, di ba? So when we learn how to wait, ang pagpapala kusang dumadating. Love life man yan, pera, promotion, dream, goal. Matuto tayo mag-intay sa timing ni Lord kung kailan kanya ibibless. At kung paano kanya ibibless. Pagka si Lord po kasi mas malaki ang binibigay niya eh. Biruin nyo, kay Akan, ang nakuha lang niya, 2.4 kilos. Isang damit, 2.4 kilos of silver, bronze, yun lang. Samantalang dito, lahat ng yaman ng Ai sa kanila. Galing, di ba? When we choose God's way, there's always more than. So, promise, plan, provision. Next slide. Next slide. Tapos na po tayo. So, paano nag-ending yung kwento? It ended in victory. It ended in victory. It ended in restoration. Kung ano yung nawala, ibinalik pa ni Lord ng sobra, sobra, sobra. Kung ano yung natalo sa 7, ipinanalo ni Lord ng sobra, sobra, sobra. Yung dating lugmok, ngayon nakatayo na at lumalaban na ulit ng may sobra-sobrang faith, strength, and courage. So kapatid, it's time for you to get up. Arise. This is your comeback. From shrink back, you will strike back. Sa 7, umatras sila eh. Pero sa 8, sumugod na sila. Hallelujah! Napaka-encouraging ng word na to. I myself, mga kapatid, parang nag-a-appoint. Sabi ko, Lord, this is my comeback season. Tatayo ako at yung kalaban ang susugurin ko at lahat ng possession, provision, mapupunta sa amin. Babaliktad na. Ito na yun. Divine turnaround na. Mag-expect ka na mula sa pagkalugmok mo. Dahil inalaw mo si Lord na i-deal yung puso mo. Sa kasalanan, sa dinidil niya. Ngayon naman kapatid, mag-expect ka, this is your season of comeback, strike back, take back, divine turnaround. Hallelujah! Hindi lang po para sa atin yan, para sa buong church.
Your season of mourning is over. God is turning your mourning into dancing and your sorrow into joy. Kahapon po, pagdaan namin sa Nangka, may tinatayong Jollibee bago. Alam niyo po yun? Yung Nangka dyan, tapos naku, mang inasal, ganyan. At may malaking tarpaulin. May Starbucks din. At may malaking tarpaulin. Ang nakalagay po sa tarpaulin, malaking malaki. And nag-speak sa akin kasi alam ko, yun yung topic natin eh. Joy is coming! And para bang, alam ko tarpaulin ni Jollibee yun, pero in my spirit, narinig ko ang Lord. Ang sabi sa akin ng Holy Spirit, yan yun. Joy is coming. 7, nag-iiyak. Pero chapter 8, nagsaya sila. Joy is coming para sa iyo, kapatid, na matagal nang nakalugmok, umiiyak, natalo. This is your season of joy. This is your season na ibabangon ka ni Lord, ipapanalo ka ni Lord. This is the season na ibabalik ni Lord lahat ng nawala. At hihigitan pa niya. Kaya ma-excite ka. Maraming tinanggal si Lord sa puso, maraming dinil. Be excited. Joy is coming. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po. This is a very exciting and encouraging word for us. That after the shrink back, may natakot, may na-discourage, but this time we will strike back. We will get up, we will arise, Lord. Bibigyan mo kami ng promise, bibigyan mo kami ng plan, at bibigyan mo kami ng sobra-sobrang provisions. At ito po ang dinedeklara ko para sa mga kapatid ko ngayon, Panginoon, that they will receive a promise from you. A promise na magpapalakas ng pananampalataya nila ulit. A promise na magtatayo sa kanila mula sa depression, Lord, to hope. From hopelessness, Lord, muli mo silang ibabangon at palalakasin, tatayo. Not only that, you will also give them a plan, a strategy. You will connect them with the right people. You will open doors. You will give opportunities. In the name of Jesus, let it be so, Lord. May mga mananaginip kung anong gagawin nila. Mababasa nila sa Bible. Maririnig nila ang tinig mo, Panginoon. Kung anong gagawin nila specifically sa problema na yan. It will come from you. Hindi na po idea ng tao, Lord, pero idea mo na. And this time, magugulat ang kalaban because we will ambush the enemy. We will surround the enemy. Nung una, tayo ang pinalibutan ng kalaban, but this time, tayo ang magpapalibot sa kalaban. At palalayasin natin sila sa territory. Sa territory ng buhay mo, sa pamilya mo, sa pera mo, sa relationships mo, ikaw ngayon ang magpapalayas sa kalaban. Wala nang karapatan ng kalaban ngayon para sirain ka, wasakin ka, patayin ka. You have the power and the authority. Kapag sinabi mo lumayas ka, lalayas siya. Kapag sinabi mo let there be healing, there will be healing. Kapag sinabi mo let there be restoration, there will be restoration. Pag sumugod ka, mananalo ka. And the enemy will shrink back in fear. Ang kalaban ngayon ang matatakot, maduduwag at aatras. And lastly, Lord, we declare kung paano mong nirestore ang provisions kila Joshua at sa mga Israelita. I declare, Lord, that all of us here will also experience supernatural provisions. Sukat na hindi namin ma-imagine, ma-contain ang dadating na pagpapala. Financially, Lord, yes. For many of us are struggling here financially. Let it be so, Lord. Let the provisions come. Let the overflowing provisions come. Let supernatural provisions come. But more than money, Lord, gusto rin namin ang mga provisions. Joy, kalusugan, kagalingan, peace, life, wholeness, Lord. Faith, lahat po ng provisions na meron ka, Lord. You want to give it to us in greater measures. Hindi lang sapat na, higit pa, kapatid.
at maging ang ninakaw ng kalaban, ibabalik sa'yo 7 times greater, 100 times greater than what you lost. So take heart. Hope again. Umasa ka ulit kay Lord. Tumingin ka ulit kay Lord. Buksan mo ulit ang kanyang salita. Humanap ka ulit ng pangako. Magpuri ka ulit. Sumamba ka ulit. Manalangin ka ulit. Maglingkod ka ulit. Get up. Arise. And as you do so, victory will follow through. Hallelujah! Lord, I decree and declare and I prophesy over our church, over every family represented in this church, sa mga nagsastruggle ngayon, that this is the season of their divine turnaround. What the enemy meant for evil, you will turn it for good. Kung anong pinlano ng kalaban para pabagsakin kami, gagamitin mo para itayo kami at para pagpalain kami, Panginoon. As we yield to you, as we accept your correction, as we surrender our sins, as we confess our sins, Lord, as we consecrate ourselves, blessing will flow, healing will flow, breakthrough will flow, a divine turnaround will happen in the name of Jesus. Yung wala, magkakaroon. Yung salat, pagpapalain. Yung may sakit, gagaling. Yung imposible, magiging posible. Let it be so, Lord. I pray that you will stir up the faith of my brothers and sisters, Lord, especially those who have been depressed, who have been fearful, who have been doubtful, yung mga nalugmok, Panginoon, sa pagkatalo, sa kalungkutan. Muli mo silang ibangon, muli mo palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng salitang narinig nila ngayong araw na to. Faith comes by hearing the word of God. And so as we receive this word, let it be so, Lord. For my brother, for my sister, who is praying for a breakthrough in her life, in his life. Salamat po, Panginoon. We are joyful because joy is coming. Matatapos na ang pagluha, ikaw naman ang tatawa, kapatid. Matatapos na ang pagkatalo mo, ikaw naman ang mananalo, kapatid. Matatapos na ang mga pagkawasak, pagkalugi, ikaw naman ang pagpapalain ngayon, kapatid. Hallelujah! At ngayon pa man din, Lord, nagpapasalamat na kami for the promise, the plan, and the provisions that you will be giving to us this season. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. For you are a good God. Napakabuti mo, Panginoon. At hindi mo hahayaang ma-miss out namin yung blessing. Hindi mo hahayaang ma-miss out namin yung promised land, yung possession na para sa amin. Gagawa ka ng paraan para palagi kaming ibalik sa tunay naming portion. At yun na yung victory. Thank you, Jesus. We receive the victory that you have given to us today in the name